Kinwestiyon ng dating alkalde ng Cebu City ang pamimigay ng cash incentive ng kasalukuyang mayor na si Michael Rama kung kailan malapit na ang barangay elections. Ayon naman kay Rama, hindi sila namumulitika at itinutuloy lang nila ang dati ng programa ng pamahalaang panglungsod. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Nagtipon-tipon kahapon ang mahigit 30 punong barangay at konsehal sa Cebu City kasama ng dating alkalde ng lungsod na si Tomas Osmeña at dalawang kaalyado niyang congressman. Ang kanilang agenda, pag-usapan ang umano'y pang-aabuso ni Cebu City Mayor Michael Rama sa mga programa para sa mga senior citizens sa lungsod. Isa na rito ang pamimigay ng cash incentives na matagal ng programa ng city government. Ayon sa kampo ni Osmeña, kaya nahinala ang sistema ni Rama sa pamimigay ng pera. Idinidiretso raw ng alkalde ang pera sa mga benepisyaryo imbes na padaanin ito sa mga barangay captain tulad ng nakagawian na. Mga tauhan daw ni Rama ang mismong nag-aabot pa ng pera. Nakakatanggap din daw ng cash incentives ang iba pang taga Cebu na hindi naman senior citizen. Kahinahinala din daw ang timing nito dahil malapit na ang barangay elections. The barangay captains here are complaining that they don't even have a list of the senior citizens. Is he playing politics? No, I'm not playing politics. I'm just hiding the ghost payroll of senior citizens. Isa-isa naman itong sinagot ng kampo ni Rama. Ayon sa konsehal na kanyang kaalyado, direkta na nilang ibinigay sa mga benepisyaryo ang pera dahil wala umano silang tiwala sa mga punong barangay na kaalyado ni Osmeña. Karapatan din daw nilang magtalaga ng mga tauhang tutulong sa pag-aabot ng incentives. Hindi rin daw totoo na may ibang nakakatanggap ng pera na hindi senior citizen. Nagkataon lang din daw na isinagawa ang programa ilang linggo bago ang eleksyon. Para kanako intelligente mga to mga botante, they know how to vote sa ilang barangay, no? So everybody is welcome. Pakita sila nga to, friend or foe, okay lang. Ayon naman sa Commission on Elections, hindi nila pwedeng aksyonan ang pamimigay ng pera dahil hindi pa nagsisimula ang campaign period. Maituturing lang daw itong vote buying kung nagsimula na ang paggangampanya ng mga kandidato sa eleksyon ng barangay. Pero iimbestigahan daw nila ito sakaling may matanggap silang reklamo. If they think that it would be violative of the law if they would just disburse the funds without the authority of the COMELEC because they think that this would be just a continuation, then so be it. If there would be a complaint later on, then we would tackle all these issues. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.